Kuya Joliver, ito napag-uusapan yung teknolohiya. Dito ba sa ating sa bansa, sa Pilipinas, napaghuhuli na ba talaga tayo? Anong status natin? Kasi pagka-usapin ng AI, Amerika at yung China, ayan, isa sila sa mga naglalabanan. Anong status ng Pilipinas? Alam mo, nakakalungkot, we are meant to be users. We just consume what is available. Kaya nga, ang lagi ko po sinasabi, Mapiles is not using AI for the sake of using it. We are building our own AI. Kasi nangyayari, ang foreign technology, pumupunta sa Pilipinas, ginagamit natin. Hindi ba pwedeng tayo naman ang gumawa ng technology na gagamitin sa buong mundo? And that is the vision. Yun din ang naging dahilan. Sabi ko nga kanina kay Ate Jenna, nung magpo-40 ako noong February, sabi ko, I have to make something that will contribute to the nation building. It's about time na merong tatayo sa real estate and technology industry na sasabihin na tayong mga Pinoy magagaling din. That we can create a world-class system. And Mapiles AI is a classical example of a world-class system. Kahit saan, I can say that they can use this technology. Actually, nakikipag-usap na ako sa Africa. There is this one group in Africa na potential na gamitin itong system natin. And they're very keen about it. Kasi there was this one convention, sabi ko, lagi na lang ba na tayo ay nanunood at tinitingnan itong mga foreign technologies na ini-invade tayo? Hindi ba pwedeng tayo naman ang i-franchise nila in other countries? I mean, dapat may tumayo. Kasi ang Pilipino, para na lang daw puro gumagamit ng Facebook, ng social media. Pwede bang tayo naman gumawa ng Facebook? And we started it in real estate. Paano naman makakatulong yung AI mo, lalong-lalo na pinag-uusapan yung real property, sa LGU, dito sa usapin ng mga reclassification ng lupa, at kasi dyan nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na pinag-uusapan din natin yung, yung land use plan. Alam mo, kuya, hindi ko na sasabihin, no? There are a lot of LGU officers, especially in the assessors group, na consulting me, lalo na kasi natatakot sila whenever the government is buying something, the local government is buying something, kasi baka maging controversial sila. Because the problem is, the real problem dyan, wala tayong centralized data to determine what is the real price of this particular property. Kasi ang totoo po, sino nga ba ang nagsabi na dito 10,000 per square at yung katabi niya 20,000 per square? Who says what? Ano ang basis? But because of this AI, actually, ilo-launch namin siya, sub-launching siya ng Mapiles AI. We call it Nova. It's the first powerful appraiser AI na pag in-encode mo yung details ng property, in just 3 to 5 seconds, sasabihin niya, ganito ang presyuhan dyan. But it is data-driven. Di ba, napansin niyo po, ngayon, kayo nagbebenta ng property. Hindi niyo alam anong magkano ang presyo, na bigla ka, yung kapitbahay mo nabenta niya. Kaya dati pag tinatanong ako, magkano ba ang presyo? Depende sa presyo ng seller. Kung pinanindigan niya yung presyo niya at may bumili, ang nangyayari, yun na yung presyo. Pero wala tayong systematized process to that. Yun po ang goal ng Mapiles AI, using our new sub-AI na Nova para po yung valuation ng mga properties. Yun na rin in the future ang maging basis ng government para ganito yung assessment value. Yun na rin ang magiging basis siguro ng mga bilihan across the country. Pero anong karaniwang dilema ng mga kasi baka sasabihin nila sinisira mo yung market. Baka hindi, ang bentahe ko ganito. Paano nyo haharapin yung mga ganong kritikos just in case? Alam mo, Sir Pao, whenever you are trying to disrupt an industry, there will always be, laging nandyan dyan. Kaya lang, alam nyo po, kung pinakinggan ko lahat ng mga dream stealers, nung nagsisimula pa kami, baka hindi na ako nakausad. Ang sa akin lang, I want this industry na maayos. I want this industry na mapabilis ang ating mga transaksyon. I want this industry na maging transparent. Kung sinasabi nilang minomonopolya namin, actually, we're opening it. You just have to join us. And of course, when you join us, there's a governance body na ito yung proseso, ito yung polisiya. Talagang ganun eh. Nung dumating ba si Facebook, sinabi niya ba kay Friendster, oy Friendster, pagpapaalam ako sa iyo,
darating muna ako, diyan ka muna. Hindi. Ang ginawa lang ni Facebook, inayos niya yung proseso niya and eventually nawala si Friendster. Noon ba na nilaunch ang Android and the Apple, sinabihan ba si Nokia? Actually, wala namang ginawang mali yung Nokia. They just didn't innovate. When you are trying to inject change, when you are trying to disrupt any industry, one thing is for sure, maraming aalsa dyan. India, they have this app, nobroker.in dyan. Sa pangalan pa lang, talagang harapan na sinabing aalisin ng mga broker. Sabi niya, in the first month of their operations, araw-araw daw, pinagbababato yung opisina nila. But that is technology. At the end of the day, we are serving the real market, which are the buyers. Nandito tayo para bigyan sila ng tamang produkto, ng tamang serbisyo with transparency. Talagang ganon. Pero we are opening our door. They can join us.